Magandang oras mga ka-good news, mga kababayan. Meron na naman tayong bigyan ng reaksyon dito. Video pa rin galing sa ating Soki, UNTV. Napakagandang channel para sa mga bagong nagbabagang balita. Well, ngayon itong nangyayari naman ngayon sa Iran na naku, grabe, lahat yata ng Iran yan ay lumabas sa daan, nagprotesta, at hindi lang yan, marami nang namatay. Kaya hanggang sa ngayon daw ay nagliliyab pa rin ang kalsada ng Iran dahil sa mga protesta. Nagsusunod na ang mga hanggang mamatay na yung mga nagprotesta dahil marami na nga namatay sa kanila eh. Kaya ito na yata yung katapusan ng Iran, kasi ang mga tao nang nag-aalsa at papalitan daw ang klase ng gobyerno nila. Paano ba naman ang $1 ngayon sa Iran ay 1.3 milyon ang halaga ng $1. Tayo $1, 59 lang, di ba? 58. Doon sa Iran, ang real ng Iran ay 1.3 milyon, equivalent to $1. Grabe, hindi ako makapaniwala niyan, pero totoo pala yan. Kaya bagsak na bagsak talaga ang pera ng Iran sa international market. Ay wala silang, ang gold, ang ginto daw doon ay napakamahal ng ginto sa Iran. Kaya wala na, bankrupt na talaga ang Iran. Dahil nga ang kanilang pera ay wala ng value. Ang isang ganyang kakapal na real, wala na. $2 lang yan. $2 lang ang isang bandol na pera ng Iran ngayon kontra dolyar. Kaya wala. Ikinalaban pa nila ang Amerika, nagsanksyon ng Amerika ngayon sa Iran. Hindi wala, maghihirap talaga ang Iran. Si Maduro, kinontra niya ang Amerika, anong nangyari ngayon? Sabi niya, magipaglaban daw siya. Hanggang katapusan, anong nangyari? Isang gabi lang paglusob, isang oras lang. Captured kagad si Maduro. At yung kanyang mga sundalo ay naku, takbuhan. Nagsiuwian, nagsitago sa saya ng kanilang mga lula. Nagtatago sa skirt ng kanilang lula. Grabe, yung iba sa nanay, yung iba sa kanilang asawa, nagtatago. Sobrang takot, nakaihi. Kaya ayun na si Maduro, nandun na sa Amerika, captured. Okay, patuloy tayo sa balita ng UNTV. O yung paglalaan ng kaguluhan sa Iran sa ikalimang araw ng protesta na nagugat sa pagbagsak ng national currency na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng bilihin kasabay ng panawagan sa pagwawakas ng kasalukuyang rehimen. Umakyat na sa 6 ang bilang ng nasawi kung saan 2 nagprotesta ang napatay sa Lordegan habang 3 naman sa Azna at isa sa Kudash. Grabe, 6 na. 6 yan kasi ay binaril ng presidential guard. Ngayon, bakit naman binaril nila yung di ba? Dapat rubber bullets, yung rubber bullets lang ang ginamit. Dahil Iran nga napaka-abusado ng mga presidential guard doon, pinagbabaril yung mga nagprotesta, kaya 6 ang namatay. Grabe. Kaya lalong nagliyab yung yung galit ng mga taong bayan sa Iran. Imantakin nyo ang mahal-mahal talaga ng bilihin doon. Hindi na makaya, ang pagkain mahal, walang tubig, ang tubig imported. Ano bang nangyari sa Iran? Dahil lahat ng resources ng Iran, lahat ng pera nila ay ginastos sa military, ginastos nila sa armas, sa mga missiles, sa mga nuclear, ballistic missiles, para daw gugunawin nila ang Amerika. Pero baliktad ang mangyayari, sila yung magugunaw magugunaw sa gutom yung tiyan nila. Isanksyon nga lang ni Donald Trump, gutom na bagsak agad ang kanilang pera. $1 is equals to 1.3 real, 1.3 million. 1.3 million versus $1. Ano pang klaseng pera yan? Wala na talaga, wala nang halaga ang pera ng Iran. Bagsak na bagsak. Kaya ano pang gagawin ng taong bayan? Di palitan ng gobyerno. So ito yung kanilang ginagawa ngayon. Iwan ko lang kung hindi sila bumpahin dyan ng yung supreme leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei.
Okay, patuloy tayo sa balita. Makikita sa mga video na kumakalat sa social media ang mga sasakyang sinunog at enkwentro sa pagitan ng mga nagprotesta at mga security forces sa Tehran, Hordigan at Marrakesh. Samantala, iulat ng Department of Foreign Affairs sa Pilipinas na walang Pilipino na nadamay o naapektuhan ng mga nangyayaring protesta sa Iran. Patuloy ang pag-monitor ng pamahalaan sa kalagayan ng nasa 800 Filipinos sa Iran sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Tehran at pinayuhan ng mga ito na iwasan ang matataong lugar, lalo na mga lugar na malapit sa kaguluhan. Alright, so maraming salamat UNTV para sa nagbabagang balita. At atin ang tambayanan ng update niyan. Kasi kung magpalit ng gobyerno, ang Iran ay napakalaking panalo para sa Amerika. Dahil sigurado ako na ang papalit na presidente diyan ay makademokrasya. At iwanan na nila yung makalumang style ng Iran na panahon pa ng kupong-kupong, panahon pa ng medieval period. Na magtanggal ka lang ng ano mo yung hijab mo ay uhulihin ka na, di ba? At maraming ng namatay na mga estudyante doon na nagpalabas lamang ng kanilang mga saloobin. Mga aktivista na estudyante, kinukulong, pinapatay. Grabe sa Iran, mga kababayan. Sobrang napakalumang ideolohiya ang ginagamit nila. Walang demokrasya. Kaya mangyayari dyan, palagay ko ay matulad sa Syria eh. Diba ang Syria noon ay itong ang kanilang presidente ay isang malupit na presidente na palagi ng martial law. Eh ngayon, pinalitan ng paka-Amerika, diba, makademokrasya. So ang Syria ngayon ay kalyado na ng Amerika sa Middle East. So ang mangyayari, ang Iran siguro ay ganun din. Siyempre, ang ipapalit dyan ay back-up by Donald Trump yan at ng Israel. Yan ay mga makataong presidente at makademokrasya. Okay, ako magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para naman maka-monetize tayo dahil hindi pa monetize ang channel na ito. At ako ay magpasalamat sa aking mga followers from the Golden Boy channel na nakarating dito sa The Good News Daily TV. Hanggang sa muli, kita-kits tayo. Paalam, love and peace.